Ang all-out war sa Elbaf, ang laban sa gitna ng Holy Knights kontra sa mga higante na nakatira sa Elbaf Kingdom kasama na ang Straw Hat Crew at ang left-hand man ng former Pirate King na si Scupper Gaban. Ang revelasyon sa isang napakatandang robot, isang napakatagal na ancient na weapon na nakatago dito sa Elbaf Kingdom na mas matanda pa maging sa ancient robot na si Emmet. At ang pag-release naman ng isang napakalakas na atake mula sa mga giant warrior pirates na pipigil at sisira sa iilan sa mga nightmares na ginawa ni Killingham. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1144. Kaya naman siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay A Time for Warriors at sa pinakaunang page ay nandito na agad ang pinakamalaking revelasyon para sa chapter na ito. Dito ay gulat na gulat itong si Franky matapos ipakita at ipresent sa kanya ni Ripley ang isang napaka-unusual na facility. Tama kayo nang narinig guys, hindi ito isang robot at nagkakamali kayo kung naniwala kayo sa ating spoiler reviews na alam kong napanood nyo maging sa iba pang mga channel. Inuulit ko, hindi ito isang robot, isa itong facility. Pero ang dahilan kung bakit gulat na gulat itong si Franky is that napaka-scientific daw ng vibes nito. At para bang hindi daw ito nag-a-align sa old and traditional ways ng Elbaf Kingdom. At hindi lang yon, sinabi naman itong si Ripley na ang dahilan daw talaga kung bakit ipinakita ito ni Ripley kay Franky is that alam niyang makikilala at para bang malalaman agad ni Franky kung anong bagay na ito. Dahil isa nga siyang cyborg. Pero ang unang tanong ni Franky, bakit may scientific facility sa loob ng Elbaf? Gayong puro mga warriors nga ang nasa loob ng country nito. Pero nagulat na lamang silang dalawa nang makita nila na itong si Bonnie at itong si Lilith ay nasa loob na ng facility. Nagtataka dito itong si Franky kung bakit nandito sila. Ang pinaka-explanation lang na sinabi nitong si Lilith is that nililigaw silang dalawa na dahilan kung bakit naisip nitong si Franky na kahit daw palang mga genius at ang pinakamatatalinong tao sa loob ng One Piece world ay naliligaw din. Pero ayon naman dito kay Lilith, talagang binabalak naman daw niya na ipakita at dalhin itong si Franky sa lugar na ito dahil alam niya na napaka-techy din ito. Gustong gusto din ito ang ganitong klase ng mga facilities. Ayon naman kay Ripley, okay lang daw na nandito sila ngayon dahil napakadelikado ngayon ng Elbaf Forest dahil narinig naman nilang lahat ang horn signal kanina na nangangahulugan na may impending danger or sabihin natin na may nakapasok na mga intruders na nagkukos ng gulo. Pero hindi yun pinoproblema guys dito nitong si Lilith. Ayon sa kanya, in any case daw, kahit na anong sitwasyon, pag-aaralan niya ang facility na ito dahil napaka-amusing daw nito. At hindi lang yun, base sa looks nito, sigurado daw siya na at least 3,000 years na itong naririto. Na sinagot naman itong si Ripley na hindi daw yun kapanipaniwala dahil sobrang tagal na nga nun. Pero wala din naman daw silang karapatan na sabihin na hindi totoo or totoo yun. Dahil maging ang mga citizens daw ng Elbaf ay hindi talaga alam kung saan nanggaling ang facility na ito, kung ano at sinong nagbuo nito at kung gaano na ito katagal, na nagpapatunay lang na napaka-old na ng facility na ito. Ayon naman dito kay Lilith, gagawin niyang isang research lab ang facility na ito habang nandito pa sila sa Elbaf para mapag-aralan niya kung ano ito, kung para saan ang purpose nito at kung anong mga bagay na nasa loob nito. Na sinagot naman ni Franky na kahit siya daw i-check daw niya ang mga bagay sa loob nito dahil dito sila magkakasundo ni Lilith pagdating sa technology. Pero biglang gulat na gulat at para bang natakot itong si Bonnie dahil may nakita pala siya sa likod nitong si Franky at yun ay walang iba kung hindi ang isa sa mga nightmares ng mga bata na na-create ni Killingham at ito ay ang Thunder. Napakalaki guys ng Thundercloud na ito dahil isipin nyo, napakalaki na ni Bonnie dahil isa siyang higante. But in comparison sa Thunder na ito, nagmumukhang normal na lamang ang size nitong si Ripley. At first, hindi pa naman ganon kinakabahan itong si Franky dahil akala niya ay isa lamang ito sa mga monster ng Elbaf. Sinabi niya na napaka-unusual daw talaga, napaka-unique daw talaga ng Elbaf dahil kung ano-ano na lamang mga creature na nanggagaling dito. Pero dito na sila natakot nang sabihin ni Ripley na this is not normal. Isa daw itong unusual na creature na hindi naman talaga nagpapakita sa Elbaf. Meaning, there is an external force na nag-create sa creature na to na dahilan kung bakit kinabahan na silang lahat. But nagkaroon ng switching of scenes guys. Makakarating tayo sa Western Village na kung saan ay nagwawala naman ang isa pa rin sa nightmares na kinreate ni Killingham. This one is named Draugr.
But the thing here is, kilala ng mga warriors na itong si Draugr. Pero alam nila na hindi ito totoo dahil isa lamang ito sa mga kwento na ginagawa nilang panakot sa mga bata. Kaya naman gulat na gulat sila nang makita nila na mag-appear ito into life. And the thing is, napakalaki nito guys. Alam niyo naman kung gaano kalayo ang diferensya sa size ng normal na human at ng higante. Pero kung titingnan nyo, parang normal na human na lang din talaga ang mga higante kumpara dito kay Draugr. At hindi lang yon, ang ship ng mga magre-responde sana sa apoy na inaapula nila sa previous chapter ay nawasak na din. Tuluyan itong nadurog ng dahil sa kagagawa nitong si Draugr na nakita naman natin sa previous chapter. But nonetheless, wala silang choice. Kahit alam nila na mahihirapan silang patumbahin ito, kailangan nila yung gawin dahil sinisimula na nitong sirain ang Elbaf Village. Sa sobrang pag-aalala nila, hinahanap nila ang mga chief dahil hindi nila matagpuan kung kailang kailangan nila ito. Pero hindi naman sila nagtatrader guys, hindi sila nagtatago. Ang rason kung bakit wala sila is that napakalangong-lango nila sa alak. Kaya naman nagsusuka sila ngayon at nasa bathroom sila. Inuubos nila ang lahat ng alak na yon para kahit papano mahingawan sila at makabalik sila sa wisyo. Si Brook naman ay nag-iinis hindi dahil sa merong nagwawalang napakalaking skeleton warrior, kung hindi dahil meron daw pala siyang isang napakalaki na version. Syempre bilang mga guest, sinabihan ng ibang mga higante ang mga natitira pang miyembro ng Straw Hat Crew dito na itong si Nami, si Usopp at itong si Jinbei na tumakas na daw sila. Pasasakayin sana ng isa sa mga higante ang tatlong ito sa kanya at itatakbo sila papunta sa pinaka-edge, sa pinakadulo ng kanilang village na kung saan ay ligtas sila. Pero sinagot naman siya nitong si Usopp na okay lang daw, tutulong sila sa pakikipaglaban. Pero nagtataka dito si Jinbei kung bakit ang hina daw ng pagkakabulong nun nitong si Usopp. Pero napansin din nila dito guys itong si Colon na talagang nagpupumilit at talagang hindi pumapayag na itago siya at panatiliin sa loob lamang ng bahay. Sinabi niya na kaya niya lumaban, siya ang anak nitong si Gyaban. At alam naman natin guys na kilalang kilala si Gyaban sa loob ng Elbaf Kingdom dahil siya nga ang tinatawag na Mountain Eater. Pero ang sagot ng nagbabantay sa kanya, oo anak nga siya ni Gyaban pero that does not make him Gyaban. Meaning anak siya pero hindi niya kasing lakas ang tatay niya kaya ayaw talaga siyang payagan. Pinipilit siyang pabalikin sa loob ng kanilang bahay para hindi siya mapahamak. At dahil lang nga it calls for the situation na din, tinawag nitong si Nami si Elder Harul dahil may pagtatapat siya. Isang napakalaking parte ng istorya, isang napakalaking impormasyon, isang detalye na hindi niya pa naibibigay dito kay Harul matapos nilang makabalik galing sa Oust Castle. At dito na nga niya in-reveal na may isang intruder na kamukhang kamukha daw ni Shanks. But the difference, medyo mahaba ang buhok nito kay Shanks pero pagdating daw sa facial features, napakaparehong-pareho nila, napaka-identical. Pero hindi lang yun, sinabi niya na dalawa sila, may kasama ang ka-look-alike na yun ni Shanks at meron itong napaka-unusual na ability na dahilan kung bakit nagawa nga nitong i-overpower ang dalawang guards. Ayon naman dito kay Jinbei, kung papasok daw dito ang supernatural abilities na hindi lamang base sa mga basic elements, normal lamang daw na isipin nila na meron itong ability nang galing sa isang devil fruit. Kaya naman winarningan sila agad ni Jinbei na kailangan nilang maghanda dahil for sure kung yun talaga ang case, nangangahulugan yun na may devil fruit user sa dalawang intruders na yun. Kaya naman itong si Harul ay sinabihan agad ang isa sa kanyang mga underlings na mag-create na daw ng announcement. Ipakalat yon sa buong Elbaf Kingdom na mag-iingat sila sa mga intruders na tinutukoy nitong si Nami at nitong si Jinbei. Idinagdag din nitong si Brook na kung nagawa nga nilang gawin ang napakatinding kaguluhan na ito, dapat din nilang i-assume na hindi lamang dalawa ang intruders na ito. For sure, meron daw itong mga kasamahan na hindi lamang napansin ng mga guards. Na dahilan kung bakit nag-agree na naman si Harul at sinabi na maliban sa dalawang yun, kapag may nakita silang kahit na sinong hostile na mga individuals, meaning isa yon sa mga intruders. Given na hindi yon isa sa mga miyembro ng Straw Hat Pirate. Ang isa din sa mga kinaiinisan ng mga miyembro ng Straw Hat is that ginagamit nila ang mga bata para sa ginagawa nilang kaguluhan na ito. For sure, may dahilan kung bakit nila kinikidnap ang mga bata, may mas malalim silang purpose. In-explain ng mga Straw Hat na kailangan nilang tulungan itong sila Harul dahil may magagawa sila. Meron naman silang mga lakas at sapat din ng kanilang mga ability para tumulong. Pero hindi talaga pumayag si Harul. Sinabi ni Harul na hindi pwede at bilang mga guest nila, kailangan nilang manatiling safe sa loob ng kanilang basement. Pero hindi pumayag ang mga Straw Hat. Habang itong si Harul at ang iba pang mga higante ay hinahanap ang mga chief, ito namang mga Straw Hat ay nagpaplano kung paano sila makakatulong, kung paano nila mahahanap ang mga intruders. Dahil kung ang mga kalaban daw ay kasing size lamang ng normal na human,
sila ang best fit na lumaban dito. Pero paano nga nila yun gagawin gayong napakalawak nga ng Elbaf Kingdom? Kung mismong ang Oust Castle nga ay hirap na silang libutin, paano pa ang buong Elbaf Kingdom na ito? Sa pagkakataong ito nila nakita itong si Colon na tumatakas habang dala-dala ang napakadaming mga weapons. Hindi naman sila kinontra nitong si Colon at natuwa pa nga ito habang sinasabi na hindi daw pala nila pipigilan ang batang to. Bagkus, isasama pa daw pala siya nito. Kaya naman pumayag itong si Colon na isama sila sa isa sa mga ship para nga magawa nilang makaresponde sa lokasyon, pero sa isang kondisyon. Kailangan daw nilang ituring na captain itong si Colon. And then we get to see na nag-set sail na nga ang mga ito habang makikita natin na napakalaki ni Colon para sa ship na ito. Dito na nagsimula ang announcement ng mga Giants. Ayon sa announcement na ito, maliban sa Straw Hat crew at sa mga kasama nito, meron daw iba pang mga humans na nakapasok sa loob ng Elbaf Kingdom at yun ay mga intruders. Consider them hostile, meaning kailangan nilang mag-ingat kapag nakita nila ang mga individuals na yon. Habang makita natin na sa panel na ginaganap ang announcement na ito, ay nakikinig itong si Gunko sa isang song, sa isang kanta gamit ng kanyang headphones. Na dahilan kung bakit pinagtatawanan pa nga siya dito ni Saint Summers habang tinatanong kung ano daw bang pinakikinggan ni Gunko sa kanyang headphones. Na sinagot niya na ang paborito niyang kanta sa headphones niyang ito ay ang New World, na alam natin guys na isa sa mga ginawa ng live performances nitong si Brook. Na pwedeng isipin natin na kahit papano, kahit galit siya sa Straw Hat Pirates, isa siyang secret fan nitong si Brook. Habang niloloko na naman siya dito ni Summers, habang tinatanong na baka daw ang dahilan kung bakit gusto niyang kantang New World ay dahil sa galit siya sa present world. Pero ang isa pa sa pinakaginagawang amusement and entertainment ngayon nitong si Summers ay ang panunood dito kay Saul habang pinagtatawanan nito. Dahil napakagaling daw nito kung ano nung ginagawa niyang mga ways, mga methods para lamang pigilan ang mga bata sa kanilang pagsa-sleepwalk. Dahil makikita natin dito guys, na kumuha ng mga higanting shield itong si Saul para harangan ng mga bata, para pigilan sila sa paglalakad nang hindi sila hinahawakan. Dahil alam natin na kapag hinawakan siya ni Saul, si Saul lamang masasaktan at pwede pa nga yung maging cause of death niya nang dahil sa ability ng Thornman na itong si Saint Summers. Dito ay makikita natin na kahit papano, napipigilan niya ang mga bata, pero ang problema, ang mga nasa likod na bata ay patuloy naman sa paglalakad. Kaya nagkakabungguan sila at nagkakatusukan sila ng kanilang sariling mga thorns, na dahilan kung bakit naisip nitong si Saul na hindi epektibo ang method na to. At naawa pa nga siya sa mga bata kaya humingi siya ng tawad, habang itong si Robin naman ay galit na galit dahil napakawalang puso naman daw ng gumawa ng bagay na to. Base din daw sa obserbasyon nitong si Robin, for sure this is a work of a devil fruit user, dahil kitang kita naman natin na hindi ito normal na ability lamang. Pero nakaisip sila ng panibagong paraan guys. Kung hindi nila mapipigilan ang mga bata mula sa unahan, binabalak naman ni Saul na pigilan ang mga batang ito mula sa likod sa pamamagitan ng pagtatali dito at pagpigil sa kanilang paglalakad. Kung ganun daw na kailangan nilang pigilan ito isa-isa, walang problema. As long as magagawa niya itong pigilan, gagawin niya yon kahit na matagalan pa sila. Dahil kung hindi niya yung gagawin, mamamatay ang mga batang ito dahil patuloy nga lang ito sa paglakad sa direksyon na itinuturo ng arrows nitong si Gunko, na kung saan madadaanan nga nila ang napakalaking nagliliyab na apoy at wala din namang pakialam si Gunko kung mamatay ang mga batang ito. Nagulat na lamang itong si Saul nang kahit na makahanap siya ng paraan para tulungan isa-isa ang mga bata, biglang may nag-appear naman na isang napakalaking halimaw sa may likod lamang nila ni Robin at ni Chopper. At yun ay walang iba kung hindi si Fenrir, ang isa sa mga nightmares na kinreate ni Killingham. Dito ay takot na itong si Saul dahil hindi niya na alam kung anong uunahin. Paano niya tutulungan ng mga bata gayong may nag-appear pa nga na isang napakalaking halimaw dito. At hindi lang yon, alam niya na iisa lamang ang mga taong gumagawa nito, na kung sino man ang nagpapagalaw sa mga bata, kung sino man ang nagdadirect sa lokasyon na nilalakadan ng mga nagsisleepwalk na batang ito, yun din ang squad o ang grupong nagkokontrol sa mga higanteng nightmares o sa mga higanteng halimaw na to. Ngayon nagkaroon naman ng panibagong announcement mula dito kay Ange na hindi lamang daw sa Western Village nag-appear ang mga monster, kung hindi maging sa labas man nito, sa buong Elbaf Kingdom, nag-appear ang mga napakalalaking halimaw na naghahasik ng gulo. Pero kahit mapano nagawa naman nilang mapigilan at mapatumba itong si Draugr. Kahit na hindi nila inaasahan at hindi nila inaakala na matatagalan at mahihirapan silang patumbahin ng isang kalaban lang. Pero sa pagkakataong ito, naakala nila na okay na
napigilan na nila ang halimaw, may nag-appear na naman na panibagong mas formidable na halimaw naman. Mas nakakatakot, mas malakas. Isang napakalaking dragon na nagbubuga ng lightning blast ang pumalit bilang panibago nilang kalaban dito sa outskirts ng Western Village. Hindi nila alam kung paano nila ito tatalunin. Dahil hindi lamang ito isa, may kasama pa itong isa pang napakalaking halimaw din. Ang dalawang ito ay nanggaling din sa mga nightmares ng mga bata na nagawang mai-pull out into reality ni Killingham gamit ang kanyang ability. Ito ay ang Ghost at ang Nidor. Sa pagkakataong ito ay hindi na alam ng mga higante kung anong gagawin nila, kung paano nila pipigilan ang mas malalakas at mas malalaking halimaw na ito. Kaya napagdesisyon na nila na iwanan na lamang, i-abandon na lamang ang village nila dahil baka madamay lang sila kahit na alam nila na wala naman talaga silang laban. Pinili nilang isakripisyo ang kanilang mga tahanan kaysa isakripisyo ang kanilang mga buhay. Pero sa pagkakataon naman na ito ay makikita natin ang sandata ng kanilang dalawang captain. Itong si Dory at itong si Brogy habang tinatanong ang isa't isa kung ready na daw ba sila. At sa pinakahuling page, sa isang double spread panel ay makikita natin na ginamit ng dalawang ito ang kanilang pinakamalakas na atake from above. Habang ginagamit ang kanilang lumilipad na Great Eric ay inilaunch nila ang kanilang Hakoku Sovereignty. Napakalakas na atake guys na napakadaling napatay ang dalawang halimaw na ito. Nahirap ang mga normal na mga higante na patumbahin. Nakita natin sa previous panels na nahirapan silang patumbahin ang Draugr, pero ang dalawang ito, nagawa nilang mapatay ang dalawang halimaw na ito ng sabay gamit lamang kanilang combination attack na ito. Nang dahil dito na itanong ng iilang mga higante kung yun daw ba ang kanilang chief, na sinagot ng isa na hindi. Yun ay ang Giant Warrior Pirates. Ang nangangahulugan lang dito guys at ika-clarify ko na ibang tinutukoy nilang chiefs. Ang tinutukoy nila dito ay hindi si Dory at si Brogy na nangangahulugan na ang chief nila ay maaring kasing lakas nila Brogy o baka mas malakas pa. Humingi naman ng tawad itong si Dory at itong si Brogy dahil medyo natagalan pa daw sila pagsuka. Kinailangan pa daw nilang ubusin na mailuwa ang lahat ng mga alak para bumalik sila sa kanilang wisyo. Pero knowing na nandito na nga at ginagamit na nila ang kanilang Great Eric habang lumulutang at niyo-utilize ang epekto at ang purpose ng kanilang mga transportation clouds, sinabi nila na sila ay unstoppable na ngayon dahil pwede siguro nilang spam na lamang ang kanilang Hakoku Sovereignty habang pinapatumba ang napakalalaking mga halimaw. At hindi naman sila maaabot nito dahil lumilipad nga sila. Ang inutos nitong si Dory at ni Brogy sa iba pang mga higante, sila na ang bahala sa iba pang mga halimaw, habang ang mga villagers naman daw ang mag-handle sa safety ng mga bata. And for the very last panel ay makikita naman natin na kasama pala ng Giant Warrior Pirates itong si Scupper Gyaban, na dahilan kung bakit naging confident ang mga higante ngayon. Ayon sa kanila, ngayong kasama nila itong si Gyaban, napaka-invincible at hindi daw mapipigilan ang ship ng Giant Warrior Pirates, na nagpapakita lamang kung gaano sila ka-confident, kung gaano nila pinagkakatiwalaan si Gyaban dahil for sure pinakita naman ni Gyaban sa kanila kung gaano ito kalakas. However, this is where the chapter ends at kailangan na nating antayin ang susunod na chapter para sa susunod na mga pangyayari. But good news guys, dahil there will be no chapter break next week, kaya naman maire-release din agad sa susunod na linggo ang chapter 1145. Kaya abangan nyo na lang guys ang ating spoiler, ang ating full chapter spoiler at ang ating full chapter review sa chapter na yon. Siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo na ang bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon para hindi kayo mahuhuli sa announcements tungkol sa ating channel. Shoutouts nga rin pala guys sa lahat ng mga napaka-solid na supporters na ito mula sa ating previous One Piece spoiler video. Maraming salamat. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.